Good morning. Good morning, Filipinos, US Filipino here in America. At magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. At magandang hapon sa ibang panig ng mundo, lalo na yung mga overseas Filipino workers. The Barkads, overseas Filipino workers, kamusta kayo? At po ang inyong lingkod ay si Freddy Ligaspi sa Facebook. At sa YouTube naman ay at Pilipino sa America Vlog. At if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel. It's all free. At maglagay po kayo ng comment kahit Tagalog, Bisaya, Ilocano. Ilocano, okay. Kaya ako nasabing Ilocano ay dahil sa kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na kasalukuyan nasa Singapore pa yata, no? At minute niya yung ang daming overseas Filipino workers dyan. We welcome si President Marcos ng mga Singaporean Filipinos na nagtatrabaho doon. Mga dollar earners yan, mga Singaporean Filipinos, okay? Kasi dahil meron doon yung mga Filipino workers doon, nagiging immigrant din eh. Ewan ko lang kung nagiging citizen sila. Okay, kasi may mga kasama na kong Filipino immigrant sa Singapore. Ngayon, ang content po natin ay tungkol po sa nakaraang Senate hearing na masyadong umani ng batikos si Senator Robin Hood Padilla. Robin Hood Padilla. Okay. Bigyan ko kayo ng background. Sino ba to si Robin Hood Padilla? Ito ay showbiz. Alam naman nyo si Robin Padilla, Robin Hood Padilla. Kung tawagin ni Robin Padilla. Siya ho ay nagtapos yata ng college sa Philippine College of Criminology. Yan ang aking alam. At bagamat nagtapos siya ng college, hindi siya makapagsalita ng English. Nakakahiya naman. Mga kasamaan mo sa Kongreso ay mostly are English speakers and you are not able to express yourself in simple English. That is a shame to all college graduate if you can express yourself. How could you sell yourself to your employer? To your interviewer. Yan hindi maganda. Yan po si Robin Padilla. Pangalawa, yung kanyang pagiging anti-American and pro-China. Lumalabas po kasi siya ay pinatawad ni Pangulong Duterte na nakakulong ho yan eh. Nakakulong for 5 years yata nakulong sa Muntinlupa yan. Si Robin Padilla. At siya ay pinatawad lang, absolute pardon, binigyan siya ni Pangulong Duterte. Pero kapwa sila, si Duterte, si Pangulong Digong Duterte, at si Robin Padilla, at si General Bato, o Senator Bato de la Rosa, ay hindi po pwedeng pumasok dito sa Amerika. For what? For what reason? Simple reason. Wala ho silang NBI clearance. At bakit wala silang NBI clearance? For criminality, right? Maski na si Senator Bato. Si Senator Bato ay napatunayan nata ng US na isa siya sa author ng extrajudicial killing dyan sa Pilipinas. Kaya hindi ho siya pwedeng pumasok dito sa Amerika, including Pastor Quiboloy. Pastor Quiboloy cannot enter because he is wanted here in America for many serious crime. Wanted siya ng FBI. Number 1, public enemy number 1 here in America is Pastor Quiboloy. Yan po. Yan po ang ano. Ngayon, sa komentaryo sa Senate hearing, si Senator Padilla, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay dahil sa kanyang paghihimaksik labang sa
sa Amerika nung hindi aprubahan yung kanyang visa para madalaw ang kanyang asawa yung artista ba? Artista? Okay. Hindi ko na sabihin ng pangalan. Pero artista yan eh. At US citizen yan. US citizen. Kaya umuwi yata sa Pilipinas dahil hindi makapunta si Robin kasi nga mayroong record. Kaya kung gusto niyong pumunta rito sa Amerika, see to it that you don't have a criminal record kasi hindi kayo pwede talagang pumunta. Okay? At yan ay, kaya si Robin Padilla, ginawa niya lahat ang magagawa niya para kontrolin. Pero madaming vlogger and Senator Zubiri is against him and also the Philippine military is against him. At yung mga iba, marami nagbigay ng feedback against Robin Padilla. Including many bloggers too. Kukonte, wala atang kumampi sa kanya for being anti-American. It's reasonable naman kasi may kaso siya eh. That's the reason why. Okay? So, ano sa palagay niyo ang inyong damdamin? Kayo ba ay sumusuporta pa kay Robin Padilla? Dahil alam ko gumagawa siya ng pelikula eh. Gumagawa siya ng pelikula dahil may bigote pa siya eh. Gumagawa siya ng pelikula. Tatangkilikin niyo ba na ipinagbibili ang bayang Pilipinas sa China? Kahit inapina yung ating mga mangingisda, kayong mga nangingisda, kayong mga magsasaka na nanonood at nakikinig sa akin, tatangkilikin nyo ba ang katulad ni Senator Robin Padilla? Marami na kami at isa ako sa hindi sang-ayon sa sinabi ni Senator Robin Padilla. There is no justification. Tsaka isa pa, little learning is a dangerous thing. Marami siyang hindi alam. Ang kanyang paninindigan dito sa kasong ito ay nanggagaling sa kalooban niya. Hindi for the purpose of the entire nation. That ang China ay ginigipit ang mga Pilipino. Sa pangingisda, sinira ng China ang mga coral reef sa island natin within our exclusive economic zone. May pumapasok na sila sa karagatan ng Pilipinas. Paano ang ating mga mangingisda? Paano dadami ang pagkain natin? Apektado ang fish resources ng Pilipinas. Saan kayo kukuha ng isda? Mag-i-import tayo saan? Sa China? Ginigisa tayo sa mantika ng China. At ba't kayo magagalit sa Amerika? Ang Amerika ba humihingi? Hindi naman humihingi. Sinusuportahan pa tayo. Ba't kayo galit sa Amerika? Pwede kayo pumasok dito, mag-apply kayo, at siguraduhin nyo, qualified kayo. If you are a nurse, if you are a medical workers, go to the nearest US embassy and apply for a job. Apply for a visa to apply here. As long as you meet all the requirements and you don't have any criminal records, you can enter United States. There is no reason for you to. And if you fail in the first place, then you could go ahead for another reconsideration. Yan po. So, yan po ang kalagayan ni Senator Robin Padilla na maraming nag-idolize kasi siya po number 1 senator. But with this position of being anti-American, it looks like it's dim, even as a political career and also as a movie star. Yan po. Okay? Now, with respect to our sports, Coach Tim Con has already done with the preparation, ongoing preparation and practice for the Asian Games, which represent our Philippine team. Okay? Philippine team called Gilas Pilipinas. Okay? I do hope that because of his expertise, Tim Con will perform not so much better than the
the former coach, okay, Chat Reyes, is doing so bad under this FIBA basketball, okay? Good luck, Coach Tim Cone. Coach Tim Cone, okay, an American coach. Magaling ho yan, magaling ho yan. Now, for the Western Conference, it looks like the Golden State Warriors is signing in Dwight Howard. Okay? Signing in Dwight Howard, a 37 years old veteran NBA player who stands 6 feet 10 inches. Center. It looks like he's a good center and will help Golden Warriors to become NBA champion again for the next season. Okay? This coming season, it will start next month already for NBA. Okay? So I do hope, guys, that you don't forget to make some comment regarding the issue for Robin Padilla if you like the way he did in the Senate hearing. Okay? Let me hear and I will read it because this is very interesting because many oppose Senator Robin Padilla, okay, on his stance against the U.S. because the U.S. is only helping us not to be bullied by China. And it's been doing it, the China is doing it for many, many years. Okay? Okay. If you haven't subscribed to my channel, please do so. And please give me a big likes. And don't forget yung komentaryo natin, yung comment nyo ilagay nyo. Panig ba kayo kay Senator Robin Padilla? Ina-idol pa rin ba nyo sa kanyang stance na laban sa China because of personal vendetta? Okay? This is your host, Freddy, Filipinos America Vlog. In God we trust, never hold your peace.